Message entitled Christian Maturity. Ibig sabihin po, kapag sinabi natin spiritual maturity, yan bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, or sa ibang salita, a person with Christ in his life. So ibig sabihin, pag Christian po talaga, ibig sabihin yan, mananampalataya kay Kristo, ligtas. At bilang mananampalataya kay Kristo, kailangan po ng tinatawag na maturity. Ang maturity, hindi po yan tinitignan sa edad, hindi po yan tinitignan sa itsura. Uusapan natin dito, spirituality. So sabi ni Pablo, dati ako'y bata sa spiritual. Dati ako'y baguhan. Sabi niya, nagsasalita ako katulad ng bata, nagdarandam ako, ganoon din, nag-iisip ako tulad ng bata. Pero ngayong naganap na yung aking spiritual life, yung aking pananampalataya, sabi niya, kinalimutan ko na yung mga yung mga ugali ng bata. Bilang mga mananampalataya, nagle-level up tayo sa spiritual. Nagsisimula po ang spiritual maturity or Christian maturity, nagsisimula sa kaligtasan, pagkaligtas natin. Pangalawa, in your intention to achieve it. Dapat maligtas ka, dapat ikaw iligtas na. Pangalawa, may intention ka, mayroong pangarap ka, o mayroong kang kagustuhan na lumago sa pananampalataya. The ultimate goal of Christian maturity is Christ-likeness, to be like Christ. Yung mabuhay tayo na katulad ng buhay na kinabuhay ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kaya nga tayo tinawag na Christian kasi we follow Him. Sinusunod natin siya. Sabi rin ni Pablo, follow me as I follow Christ. So nagpakita siya ng magandang halimbawa. So gusto po niya na tayo mabuhay na katulad ng kanyang pamumuhay. Yung kahit na matagal na ang lumipas, matagal na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka nagsawa, hindi ka napagod, nandyan ka pa rin. Fully matured Christian, fruitful in the ministry, battle-tested, and abiding in the Lord. Battle-tested, dumaan na ng maraming pagsubok, nandyan pa rin. Pag nasahin natin, kailangan magkaroon po tayo ng intention kasi ang Panginoon gusto niya lumago tayo. At kapag ang bawat miyembro ng iglesia ay lumalago spiritually, lalago ang iglesia lalo. Lalong lalago, lalong magiging masigla ang iglesia. Di ba lalong magiging matatag ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kung pinapractice mo, naririnig mo at napapag-aralan mo ng salita ng Diyos, yan ay makakatulong sa iyo para lumago ka sa spiritual. Kaya mga kapatid, give more time in prayer. Read and study the Word of God, especially His doctrines. Obey God's will through His church, and walk in the Spirit righteously, and live with holiness. Mga kapatid, kapag yung mga napapakinggan natin dito, pinapractice natin, magiging kabahagi na tayo sa gawain ng Panginoon, magiging involved tayo, magiging channel of blessings tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Mga kapatid, higit sa lahat, anumang daanan mo na problema at pagsubok, mananatili ka sa paglilingkod sa Panginoon.